Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 31, 31 ng Mayo, 2024. Ay ang bilis po ng panahon. Bukas ay June na. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po. At ang tatalakayin ko po ngayon ay itong Maharlika's plan became a snare unto them and a trap. Ayan po. Maharlika's plan became a snare unto them and a trap. Snare means patibong. At saka yung trap ay parang hindi na sila makaalis. Ganun. Na-trap sila. Ano po yun? Yung patungkol po dito sa sinusulong ni Maharlika, yung investigation sa PDEA leak. Ayan po. Yung PDEA leak, naging patibong sa kanila at natrap sila at hindi na sila makaalis. Ayan po ang i-discuss ko ngayon. Opo. At sino-sino po ito? Ay ito nga, si Bato de la Rosa. Ay naging bubo siya eh. Sa lahat ng pinakabubo, siya ang naging bubo. Sorry po pero wala akong makitang word na iba eh. Ay hamak mo, ipipilit niya na yung authentic daw yung hawak-hawak nilang dokumento ay galing kay Maharlika yan. Na sabihin natin na sinirox lang nila. Pero galing sa electronic file. At sinasabi niya na authentic dahil mayroon daw butas ng puncher. Ay ang masasabi ko lang dyan kahit saan pwede namang butasan yan eh. Patunayan mo muna na yung butas niyan ay ginawa doon sa PDEA office. Ayan. Patunayan mo muna yan. Kung mapatunayan mo yan. Ay doon pa lang eh. Di ba? Ngayon, ito si Morales ay na-expose naman yung yung congenital liar. Ibig sabihin from birth. At saka sinabi pa ni yung dati niyang boss, si General Santiago, ay kahit na ipadaan mo kanya yan sa lie detector test, ay papasayan. Kasi nga sanay na sanay. Opo. Ang alam ko kasi ay yung lie detector test ay tinitingnan lang yung pulso mo eh. Kung nagsisinungaling ka ay tumataas yung pulso, yung heartbeat. Pero kung sanay na siya, bali wala na yan. Mabuti pa siguro yung aso eh. Yung aso, ang pagkaalam ko sa aso, pag may magnanakaw, takot yan eh. At ang tao nang natatakot, nagsisikret ng ibang odor yan. Opo. Yung katawan natin, pag tayo ay natatakot o masaya o malungkot, nagsisikret po ng mga odor yan. Kaya naaamoy ng aso. Kaya tinatahulan. Yung mga magnanakaw na aali-aligid. Ganun po yan. Ito naman si Miguel Zubiri ay natanggal sa pagka-presidente ng Senado. Si Duterte naman ay
Hindi alam kung saan na siya ngayon. Nagtatago na ata daw. Yung huling balita, nasa London daw, nagpapagamot. Ayan, yan po ang nangyari. Kasi ipinilit nila ang investigasyon na yan eh. At ito naman si Maharlika ay siya ang grabe nangyari. Naungkat yung, dahil dyan sa pedia leak na yan, naungkat yung asawa pala niya ay pinatay daw niya. Sang-ayon sa balita. Dito sa Amerika na matanda na. Ay siguro nga, inaalagaan daw niya ni. Inaalagaan niya, naging asawa niya, nagkaanak, tapos pinatay niya. Opo. Ay ganun nga siguro kasi hindi niya sinasagutan eh. At ngayon may kumakalat na yung yung sex video niya. Ayan, iyan po ang resulta ng pinipilit nila na imbestigahan yung pedia leak. Sila po ang naepektuhan at isama na rin natin ito si Kibuloy, hindi ba? Nagpadala ng 2 batalyon dyan sa sa PNP. Ayan po kaya yung inaakala nila na makakaganda sa kanila for their welfare, it become a trap unto them or patibong o snare para sa kanila. Pero bago ako magtuloy-tuloy ay bago ko ibigay yung mga verse ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko yung mga sumusubaybay sa atin. Hello po, salamat po sa inyong lahat. Ito po sila Rosana Narumi ng Japan, batch number 1 po ito. Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga, hello po sa inyo, salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanoa ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sculpture ng Germany, Ben Pono, Leti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John DeCinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Acebes at saka si Jose Tusi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako ay nagbablog tuwing umaga from 6:30 to 7 o'clock. At ito po naman ang mga vloggers na aking nirirekomenda po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera,
PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila dahil nakikita ko na mga totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang topic ko po ngayon ay yung Maharlika plan, yung Pedialic became a snare unto them and a trap. Ayan po. At ito po ang verse na gagamitin ko. Psalms 68 verse 22. Sabi po ni King David dito, let their table become a snare before them and their well-being a trap. Ayan po. Pero mahirap kang intindihin ito, yung under well-being a trap. I-elaborate ko po ito, yung inaakala nila na makakabuti sa kanila for their well-being or for their welfare become a trap. Ayan po ang ibig sabihin yan. Kasi niresearch ko po sa Biblia Dati halos hindi ko maintindihan yan Under well-being a trap. Yung pala inaakala nila na makakapagpabagsak sa gobyernong Bongbong Marcos ay hindi pala nangyari. Ang nangyari, sila ang nabalikan kasi nga puro kasinungalingan yung mga sinasabi ni Jonathan Morales. Nakita po ng mga tao yan na siya la palang ang pumirma. Siya na lahat. Siya na nag-testify. Siya ang pumirma. Pinipilit niya na ako ang pumirma niyan. Ako ang nagsulat niya. Ay ikaw nga, ay sino nga ang boss mo na pumirma dyan? Kung ako po ang boss mo, ay talagang tatanggalin kita, Jonathan Morales. Opo, kung ako ang boss mo. Kasi, ay bakit gumagawa ka ng ganyan? Hindi ba? Kaya dapat lang natanggalin ka sa serbisyo. Hindi ba? Mali yan na ikaw lang ang pipirma, tapos sasabihin mo na original yan, authentic yan, report mo yan, ay oo nga, sino ang nag-validate niyan? Di ba? Sino ang kasama mo nung pinirmahan mo yan? Hindi mo maituro Yun po ang nakikita ng mga tao. Sino ang naandun sa kwarto nyo, sa opisina nyo, na pwede mong sabihin na, yan ang nakakita sa akin. O pwede mag-testify. Remember kailangan ng 2 witness at least. 3 hanggang 2 witness. Ngayon, let their table become a snare before them and their well-being a trap. Nangyari ba yan? Ay, nangyari po Hindi ba? Ang daming naapektuhan, ang daming natanggal si Subiri sa pagka-presidente ng Senado Hindi ba? Ayan po, hindi ba? At saka ito si Duterte, parang noon ko pa inoobserbahan po ito itong nangyayari kay Duterte at saka kay Donald Trump, na kung saan ay si Donald Trump ngayon ay sinintensyahan na dito ng jury na guilty sa 34 na count na kaso. Guilty. Unanimously yan. Guilty. At ito naman si Duterte man lang ngayon, na kung saan halos parehas lang sila ng style yan Kung magsalita, parehas lang sila. Kaya nga ang sinusulat ko po doon sa YouTube ngayon na pinapasukan ko, kasi headline si Trump ang sinusulat ko po, at ugali ko na yan dati, ay yung Proverbs na life and death
is in the power of the tongue. And those who love it will reap the fruit of it. Ayun, ano? I-reap mo kung ano man yung lumalabas dyan sa bunga mo. Nakasulat po yan sa Biblia At ngayon na nga, dalawa po ito na inuobserbahan ko na grabe po ang bunganga. Yan si Duterte at saka ito si Donald Trump. Opo, kaya nga nag-member na ako dito na yung dito sa Amerika na against ako doon sa kampanya ni Donald Trump. Mabuti na lang at nasintinsahan siya. Kasi delikado po yung ganyan Yung may leader ka na ganyan, tignan mo ang ginawa ni Duterte sa atin. Gusto raw niya na ang kahit pabiro yung gusto niya ang Pilipinas ay maging probinsya ng China. Hindi ba? Kahit na pabiro yun ay iba po yan. Iba po ang yan. Lalo na ganyan, may pumapalakpak pa. Nung sinabi niya yun, nung sinalita niya yan sa harap po ng media. Hindi ba? At kasunod nun, dyan ata sa Espanya, ayaw ko kung saan yung kali na yan. Siguro dun sa harapan ng UST yan. Welcome, sabi nila. Naka-banner o naka-tarpaulin. Welcome to the province of China. Ganun po yan. Punta po tayo dito sa Proverbs 14 verse 12 at saka Proverbs 16 verse 25. Inulit po ito 2 beses ni Solomon. Ibig sabihin yan, binibigyan niya ng emphasis. At ang alam ko, marami pang ganito na kahawig, Kaya nga, binibigyan niya ng emphasis. Ulitin ko pag inuulit-ulit po kasi ang salita, binibigyan diin po yan. At yan po ang kwan ng Middle Eastern poetry. Dito rin ganyan din, inuulit-ulit para bigyan ng emphasis. Pero sa kanila ay talagang ganun. Opo, may rod, may stop. Your rod, your stop ay iisa yun Alaga na mayroong rod at saka yung may stop, yung pastol, hindi ba? Iisa yun. Pero inulit, your rod, your stop comforted me. Ayan po ang Middle Eastern poetry. Kasi ginagamit yung pangkalawit pag nahuhulog ka sa bangin o pamalo, pag naliligaw ka ng landas. Ganun po. O kaya ay palaban sa mababangis na hayop, yung rod, hindi ba? O yung stop. Kaya ang mga pastol mayroong parating parang baston Ayan po O ito there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Ayan po ang nakasulat. There is a way that seems right to a man, but the end is the way of death. Inaakala natin kasi na iyon ang right o yun ang righteous yung ginagawa natin, but its end thereof is the way of death. Ayan po. Sigurado po yan kasi inulit-ulit po yan sa Biblia Inulit-ulit yan. At doon nga ako nagtataka. Pero parating ganyan ang nakasulat. There is a way that seems right to a man, but the way thereof or the end thereof is the way of death. Ayan po. Sigurado po yan. Opo. At yan na nga ang parang nai-apply dyan sa pedialik na yan na sinusulong ni Duterte. Nagsalita pa nga si Duterte sa in front of the people na si Bato ang bahala dyan, sabi niya. Hindi ba? Si Bato de la Rosa daw ay mas lalong nadiin si Bato de la Rosa sa kabubuhan. Kung ipipilit pa niya yan, ay wala
Oh, hindi niya pwedeng labanan ang katotohanan. Nakita kasi doon na wala naman eh. Wala namang value eh. Bakit? Ay walang pirma eh. Si Morales lang ay siya nagpapatotoo. Ay paano yan? Paano siyang paniwalaan dyan? Kumuha po kayo ng dokumento, kahit anong dokumento. Marriage certificate o yung bumibili, buy and sell, o ano bang tawag doon? O kaya yung mortgage, mayroon po doon na witness. At least 3. Tapos pirmado yung nagbinta o yung bibili. Tapos naka-notary public pa. Nire-register po yan sa Register of Deeds. Kahit ano yan. Basta public document. Kasi sa ngayon po halos hindi na po inuunor yan kung walang notary public. Dati kasi kahit na bilihan lang, kayo-kayo lang ay inuunor yan. Pero ngayon marami ng notary public eh. Kahit na nga dyan sa City Hall ng Maynila ay kung na dyan, nagkalat na yung mga notary public dyan eh. Kahit na dyan sa Recto, hindi ba? At ito po ang ito po ang maganda dito, itong Psalms 37 verse 22 hanggang 24 po. At ito talaga ang angkop na verse. Surely those he bless will inherit the land, but the curse will be destroyed. Ang ibig sabihin niyan ay yung binibless ng Panginoon po ay nai-inherit yung land o nagiging asinsado. Opo. Natotoo. Yung sa legal na pamamaraan. Surely those he bless will inherit the land, but the curse will be destroyed. Parang binibless niya at saka mayroon din siyang kina-curse. Ay simpre, yung mga gumagawa po ng mga kalukuhan yan eh. O labag sa palatuntunan ng Diyos o sa batas ng Diyos o mga prescription ng Diyos lumalabag. Yun ang nakakurs po. 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, who takes delights in his journey. Ito po ang kinakanta po namin ito eh. The steps of a righteous man is ordained by God, or ordered by God, or established by God. The steps of a righteous man is ordained by God. Tandaan nyo po yan, kumukuha siya ng order sa Diyos. Ayan po, kinakanta po namin yan. Lalo na sa Bible study. At sumasayaw pa kami habang kinakanta namin yan. Ang ganda po ng kanta niyan. Who takes delight in his journey. Natutuwa po yung Diyos sa mga ginagawa natin o habang tayo ay lumalakad o patuloy na nabubuhay dito sa mundo, natutuwa po ang Diyos Yun sa mga righteous po the steps of a good man, sa iba kasi, the steps of a righteous man or the steps of a godly man are ordered. Tandaan nyo po, are ordered by God. Ayan po. Or ordered by the Lord. He takes delight in his journey. Ayan po. Paulit-ulit para mabigyan ko ng emphasis. Although he fails,
he falls, ayan nga, he will not be overwhelmed. Makakatayo siya kahit siya ay nadapa ng ilang beses. Opo, yung righteous people, yung good man o yung godly man, kahit madapa po yan, ay nakakabangon ng ilang beses. For the Lord is holding His hand. Ayan po, doon siya kumakapit sa salita ng Panginoon. Doon siya nananahan. Ay ito naman pala si Basti kahapon diniscuss ko saan ba ito kumukuha ng lakas si Basti? Ay sa mga pulis pala Hindi ba? Kaya ang balita kahapon, hinahamon na niya si Presidente Marcos at saka si Abalos. Ay hindi ko nahagip kahapon. Ang sinabi ko lang ay nagmamaktol na siya o nagagalit na siya. Ay kahapon ang balita hinahamon na Ayun na nga, dahil nga dyan sa yung kalakasan niya ay nanggagaling pala sa pulis. Ayan po. At ito po mga verse na ito, ay talagang aangkop ito dito sa yung ginawa ni Maharlika na kunyari ay may pedialytics. Ang dami ko nga nababasa niluko lang kami ni Maharlika. Wala naman palang video, yung purburon video. Yun lang ang sinusubaybayan nila araw-araw. Ay wala. Wala Ako nga hindi ko pinapansin yan Ikwento ko lang po sa inyo, nung naandun ako sa Saudi, aywan ko kung totoo yun. May Indiano na nahimatay. Nahimatay siya, nakasakay kami sa bus nahimatay. Kasi nga nakasinghot daw ng yung, aywan ko ano yun. Nakita ko yung puti na aywan ko kung totoo yun. Ay hindi ba kako bawal yan, sabi ko. Ay sa India kanya hindi bawal yan. Aywan ko yung kung ano yung puti na yan, kung opium yun o cocaine o ano. Nahimatay talaga, akala ko mamamatay. Nasinghot niya kasi nga nasa bus, sumisinghot siya ay nailagay sa ilong niya o nadamihan niya o may nagtulak ata sa kanya doon sa upuan. Umaandar ang bilis ng sasakyan ay nasinghot niya lahat ng minsanan, nahimatay pero wala din walang buhay pa rin naghay siya, tumatawa nung nagising. Kinabukasan, tinanong ko siya, ano nangyari ka? Hindi daw niya alam Hindi daw niya alam. Ngayon ay, yan po ito si Maharlika ay natrap siya dyan at hindi siya makaalis ngayon dyan. Kaya nga, tama po ang nakasulat po sa Biblia let their table become a snare unto them, and their which is supposed to be their well-being become a trap. Ayan po. Tama po yung verse na yan. Na hindi na sila makaalis dyan. At yan na nga, kahapon may balita din na isang batalyon na army ay pumunta na rin sa Davao City. Ay pag ang batalyon po na army na lumakad dyan, kasama po ang supply officer dyan. Opo, supposed to be at yan ay talagang may pundo yan o talagang magtatrabaho yan. Opo, kahit na yung mga SAP, yung iba po ang training ng SAP, parang kwandi yan army, pero police sila, may kombinasyon na army. Pero pag ang army ang lumakad po ay kasama po yung Marines, ay kasama po ang supply officer dyan. Opo, talagang palagay ko gagwardyahan na yan. At yan nga ang sinasabi ko na yung plano nila
napabagsakin ang pamahalaang Bongbong Marcos ay hindi nangyari. Entonces ay naging patibong ito para sa kanila at natrap sila. Ayan po. O sige po, at sana po tayo ay may natutunan. Marami pa sana akong sasabihin pero nililimit ko lang sa 30 minutes to 30 o to 40 minutes. Kaya hanggang dito na lang po at dalangin ko po na sa ating pakikinig po ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Opo. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.